Hello guys, so dito sa ating map, so meron tayong 6 dito na tinotono. So una, nagtotono tayo ng idle. So yung bawat motor or bawat FI, magkakaiba yan ng idle. Merong motor na ang idle niya ay max niya ay 1.7, meron naman na 1.6. Okay, so para naman lumabas dito yun naman yung inaayos natin sa breakpoint. So ito yung portion ng idle. So, siyempre, kung ano yung result ng EFR, halimbawa lean or rich, dito tayo magdadagdag bawas. So, sa pagdagdag bawas, gamit naman yung itong mga pagpipilian na to. So, ito yung parte ng idle. So, isa. So, 6 yung tinutunan natin. Ito naman, pababa ng idle hanggang dito, yan naman yung cold start. Kapag unang start natin na malamig yung makina, so, dito nagsisimula yan. Okay, so, ayan, 0 natin. Ayan, dito tayo sa 0. Ayan, mula dito hanggang dito, yan yung cold start. Unang start, kaya pansinin nyo yung value. 1, 2 to 800. Ang laki ng value dito, 2,088 dito. Pagdating dito, medyo mababa na. At pagdating na sa eksaktong minor, kung 1.7 man yan, nasa 1.563 na. So, habang umiinit, bumababa yung fuel consumption. Ito kasing table na to ay para sa fuel. So, same din yan sa ignition table. So, mag-adjust tayo dito ng value depende sa pangangailangan ng motor. Kung hard start siya, so, pwedeng nangangailangan siya ng fuel, magdadagdag tayo ng value dito. Example, itong ituturo ko muna basic. Kasi pagdating sa mga pro or advanced, iba yung style ng pag-adjust. So, dito muna tayo sa offset. So, halimbawa, hinighlight ko siya. Hard start siya sa umaga, lalo sa mga kargado or sa mga naka-superstock or nag-open pipe. So, nag-hard start sa umaga. So, pwede tayo magdagdag ng value dito. So, pansinin nyo dito, 2,000 ito 1,000. Ibig sabihin, yung mga 20 value or 5 value, hindi nag-i-effect yan. So, para mag-effect dyan yung fuel na ina-add natin, pwede tayo magsimula sa 50 or 100. Depende nga sa result ng EFR natin. Kaya pag nagtotono tayo, dapat minsan hindi lang tansyahan ang gagamitin natin diskarte. Kailangan talaga mag-EFR reading tayo. Siyempre, observe din tayo sa andar. Hindi naman kasi lahat ng perfect ang EFR o tama yung value natin, good ang andar. So, execute lang yan. So, na-adjust natin yung banda ng cold start. Ito naman sa idle. Kung palagay natin sa idle ay super lean, kaya minsan yung idle natin ay pataas baba, or wala sa ayos, pwedeng lean. So, pwede tayo magdagdag ng value dyan. Pwede ka magdagdag din yan ng 100, 50, 100, 150, 300. Ayan. So, ganon. Pero kung sakaling rich naman siya, pwede naman tayo ng pabawas. Bawa, rich naman yung reading. Nagpalit tayo ng injector na malaki ang CC. So, lagyan natin ng negative sign. Pabawas naman. Okay? So, ito yung cold saka idle. So, next natin i-adjust? Ito naman, parte na to, 2,000, papunta doon sa limit na nilagay natin. Ito naman yung deceleration. Ito naman yung parte na, kapag kasi nagal natin yung gasolinyador, ito yung marinig nyo na yung nag-engine brake, tapos nakakarinig kayo ng backfire, nagpuputukan. So, pwede kayo magdagdag ng value dyan, kapag ang resulta niyan, ibig sabihin kasi, pag nagbabackfire, lean yan. So, pwede kayo mag-start dyan sa 100, 150, or 80, or depende. Kung sa 80 nawala yung backfire niya, ibig sabihin good na yun. Pero pag sa 80 naglagay ka, parang amoy gas, nalunod, or pag nakita nyo sa FR, nag-reach, so bawasan natin yung nilagay nating value dito. So halimbawa, mag-start tayo sa 100. Ayan, nilagay natin dyan. So yun yung parte ng yung deceleration. Mula naman 5,000 RPM, so 49 na lang tayo. Ito naman, hanggang 10% pababa. So, yung parte naman na yan naman yung deceleration din siya na parte. Pero ito, yung habang nakabirit ka ng konti, na pa-engine brake. So, nagbabackfire din halimbawa dito. At ito rin yung habang nag-engine brake, sa mataas na RPM, pababa, nagbibirit tayo, binobomba natin. So, dito rin pumupunta yan. So, pwede rin tayo magdagdag bawas ng
fuel dyan. Ayan, example nilagay natin dyan. So, parte ng deceleration yan hanggang 10. Ito to. Sakupin natin to. So, same din. Yung value depende sa result ng AFR. Okay? So, sa advanced learning naman, iba yung matututunan nyo dito. Kumbaga, mas easy na magtono. Sa ngayon, basic muna aralin nyo. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga kategory na pwede natin i-adjust. So, ito yung parte ng deceleration. Ito naman, mula ito, pansinin nyo mataas na value. Yung sumunod na maliit na value, ito na yung low. Mula dyan, papunta sa 4.5 RPM. Ito kasi RPM, ito TPS. So, ito yung naririnig natin galit ng makina. Ito naman yung pinipihit natin yung throttle. Okay. So, yung parte naman na to, ito naman yung low. Kaya pag sinabing low, kumbaga yung revolution natin yan, yung alalay lang, yung arangkada, na dahan-dahan. Dito yan pumupunta. Okay, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung ano yung nagiging pinupuntahan ng cursor. Kasi mayroon tayong dalawang linear na dinadaanan ng cursor or yung bawat kain ng fuel na yan. So, ito yung low. Halimbawa, sa low, nagdagdag tayo dyan ng halimbawa, nilagay natin dyan ay 10. Example lang naman 10 yan. Dinagdagan natin ng 10 yung low. Tapos yung sumunod dyan, ito naman yung acceleration hanggang pwede tayo mag 7.5 or pwede tayong mag 6.5. Ayan. Yung 6.5 RPM hanggang doon sa 50%. Ayun. 6.5. Ayun, makikita nyo dito sa dulo, 6.5. Tapos 50% ng TPS. Ito naman yung bigla natin binibirit. Ito yun, oh, yung pinapaangat natin yung motor, yung inhataw natin bigla. Ito naman dito yung pupunta. Ayan. So, ito naman yung acceleration or yung med. Kanina low, med. Okay. So, dyan naman tayo mag-a-adjust. Depende rin sa pangailangan ng motor. Minsan, ang ginagawa dyan, mag-adjust tayo ng 150 or 100. So, depende sa magiging result ng AFR. Minsan, pabawas. Bawas tayo ng 150, bawas tayo ng 100. Okay? So, maganda kasi kapag totono tayo, meron tayong AFR. So, ito yung med na low. Yung med high naman, ito naman parte yun. So, magtitira lang tayo ng isang slot sa baba. Ulit. Ito naman yon. Ito naman yung med high. Ito yung med low. Kumbaga, yung biglang birit. Sumasagad-agad dito yung cursor o yung ating revolution, yung TPS versus RPM. Ito naman, yung kapag binigla natin tapos i-steady natin yung rev natin at nagagalit yung motor, ito naman yung RPM. So, nagagalit siya sa parte na to. Yan. Ito naman yung dinadagdagan at binabawasan natin ng fuel. Example yan. Nagdagdag tayo dyan. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, meron tayong 6 na tinotono. So, dito naman, pagdating naman dito sa banda na to, ito naman yung high, low. Hanggang magtira tayo ng isa. Yan. High, low tawag dito. Magtira tayo ng isang bar. Ito. So, yung parte na to, wala mo natin gagalawin dito hanggang sa dulo. So, ito naman yung high, low. Ito naman yung pabirit natin na sinagad natin yung gasolinador pero hindi pa todong-todo. Ito yon. So, pansinin nyo yung mga value nito kumpara dito sa low. Ang tataas. Kasi sa mga high RPM, kailangan talaga ng more gas. Magkakaiba value niyan. Halimbawa, dyan ay nagre-reach, lalo sa mga Honda. So, pwede tayo dyan magbawas. Pwede tayo magbawas. Halimbawa, 100 ibawas natin. Then, nung in-execute natin sa motor, ang naging resulta ng AFR natin ay reach pa din, kulang pa din. So, bawas pa tayo. Pero pag ang resulta naman sa AFR natin ay lean, kulang sa gas, dagdag tayo. Yan yung offset plus and minus, dagdag bawas yan. Halimbawa, nagdagdag ka dyan ng 150. Ayan. Tanggalin nyo lang yung minus sign. Ayun siya. So, magdadagdag naman siya. Then, ito naman, yung pinakalas na to, ito naman yung high RPM o yung power
Tapos ito na yung marinig yung RPM na sagad. Pag birit ka, sagad na dito. Tapos narinig yung habang binibirit, nakagalit pa yung motor. Yung may ibibigay pa, nakasagad ka na, may ibibigay pa yung motor. Ito yon. Dito lumalakad yung galit ng motor. So, bawat dinadaanan na yan yung fuel. So, pag dyan nagiging rich, nagbabawas tayo ng fuel din dyan. Gano'n lang naman sa pagtutuno, dagdag bawas lang naman. So, halimbawa, nagbawas tayo dyan. Then, sa pinakasagad na RPM, kapag kabinasa natin ng EFR at yung EFR natin ay sa high RPM ay halimbawa 12.8, huwag na natin babaguhin to. Then, dito naman banda, high RPM din ito. Yung pinagkaiba lang nito, pwede ka rin magdagdag bawas ito. Pinagkaiba lang nito, ito yon. So, sa pagtutono, ayan, sa pagtutono, meron tayong tinatawag na linear tuning. Okay. So, meron tayong horizontal at vertical. So, lahat ng yan, dinadaanan niya ng throttle o dinadaanan niya ng cursor. Daanan niya ng RPM. Halimbawa, sa racing kasi, sila mapapansin nyo yung habit ng rider, laging pag bumirit sagad. So, dito yung nagagaling ko, ito yung minor, pag binirit mo, dito agad pupunta yon, tapos, marinig mo yung motor, lumalakad yung galit. So, dito yung pupunta. Meron naman na, alalay lang yung birit, pumunta dito, tapos, pagdating dito, biglang binomba. So, dito naman pupunta yan. Tapos, dito naman yan lalakad. Ayan. So, depende sa habit ng nagiging tuner. Meron tayong yung pag horizontal at meron vertical. So, pag nagtono tayo, pwede tayo magtono ng pa-horizontal. Ayan. Pwede rin tayo magtono ng pa-vertical. Ayan. Pa isa-isa. Pwede rin pa isa-isa yan. Ayan. So, sa advanced tuning, makikita nyo, may pinagkaiba yung bawat pagtono sa bawat linear na yan. Okay? So, yan lang muna yung example ng mga basic natin na pagtotono. Sana may natutunan kayo dyan. Abangan nyo na lang or kung mag-a-avail kayo ng mga advanced tuning. So, iba naman yung portion na yon. Iba naman yung learning about doon. So, ito about sa fuel niya. Next natin ay na topic ay yung about naman sa ignition. Okay? So, doon tayo sa next na pagtotono.